Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, thank God it's Friday mga loads dahil wala namang problema dahil bakasyon naman na. So ayan, mag-update tayo ngayon mga idol ng gabi ng Biyernes. Grabe matindi to mga idol, no? Alam nyo, mukhang nakikinita-kinita ako na mga loads, no? At wag lang sanang maunsyami ang ating uptrend mga idol, no? So ayan So, bago ang lahat, mga loads, like nyo naman yung video natin. Hindi na ako mag-upload nyo pag ganyan. Hindi nyo na like eh. Hindi nyo ba gusto? So, like nyo yung video natin, mga loads. No? At syempre, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo sa channel natin. Hit nyo yung notification bell para lagi kayo ma-update, mauna kayo sa Notification Nation. May ganun pa, no? So, punta tayo sa chart natin, mga loads. So, ngayon, ayan, natupad na yung kahilingan na dito tayo sa taas mag-consolidation, no? Hindi dito sa baba, mga idol, kasi pag dito, nako, delicates eh. No, although okay lang naman kaya para mabigyan pa ng chance yung iba. Pero kung dito, mas lamang, no? Mas lamang yung chance na mabarag niya to. Yung ating resistance na yan, ma-break niya yan. Kasi pag dito sa baba siya nag-conso, ang may chance niya na ma-break is etong support natin. So, medyo pangit naman pagka ganun, bababa ulit tayo. So, andito na nga tayo sa sa matinding uptrend eh, 'di ba? So, check nga natin tong half nitong kalahati nito, mga idol. Ayan, na-break niya na yung kalahati, oh. So, bumaba siya dito at yung half nitong range na to, ando na siya sa part na yan. So, it's either mauntog siya dyan, bababa siya uli, or tatagusin niya yan and diyan na siya magko-consolidate dito na, no? Parang ganito na mangyayari sa kanya niyan. Sana dito na siya magko-consolidate. Tapos ganun. Pooms. Di ba? Pero pwede rin naman kasi nasa 15 minutes time frame pa lang naman tayo. Pwede rin namang mauntog siya dito and then dito siya mag-consolidate. Di ba? Sa baba. Although sa baba na siya ng 50% na itong range na to, nasa ibabaw naman siya ng 50% netong mas malaking range. Gets nyo ba, mga idol? So, ayan. Grabe. Sana tuloy-tuloy na. Maangat na, oh. Tagusin mo na. Rekta ka na ng $100. God candle agad, mga lodi. No? Paano pag biglang ganun, no? Yung nalingat ka lang sa chart, tapos pagtingin mo, boom! Maapaw na yung candle, oh. Grabe na kayo may experience ng mga tao pagka ganun, mga lods, no? Magkaagulatan siguro. Pagka ganun. Ayawan na. Mababalita siguro yon, no? Isang coins ng cryptocurrency, ang XRP, na pinakamatindi sa lahat, ay natumago sa monitor. Ang kulay green na candle. Ganyan yung mangyayari. So, mag-update na tayo, mga lods. Ito, trending muna to, mga idol, Trending news muna to kasi ito yung mga pinost ni Elon Musk na talagang galit na galit siya. Sabi niya rito, this is absolute monster named, ito raw yung si Taspaye Cooper, the same tag who tortured a disabled teenager on Facebook live, kumbaga Facebook live, no? Tinorture niya yung disabled teenager, is back on the street, tas nanggugulo ulit. The twist, he just got arrested again. Okay, who am I kidding? Kumbaga parang ang nangyari dito kasi, mga lodi, nauhuli yung mga gumagawa ng masama pero pinapakawalan. So sabi nga ni Elon Musk, the justice system needs a major reform. Hindi lang yan, mga lodi. Ito pa ang isang malupit na pangyayaring trending ngayon. Etong sutoy na to na Elon Musk, sabi ni Elon Musk, so execute him immediately. So ito yun, mga lods. Ano ba ginawa niya? Elon Musk calls for the FedEx driver who just pleaded guilty to murdering 7 years old Athena Strand to be executed immediately. Ito yung sinabi niya, no? Kasi pinaslang niya yung batang babae. We need more than that. We need him to be executed publicly, sabi niya. Sabi ng iba, no? Jurors literally cried in court while hearing video of Homer killing. Nako, ayoko na basahin 'to, mga lods, no? Pero ito yung mga trending ngayon na nangyayaring karahasan sa US, mga lods, at pati si Elon Musk is napapapost na ng mga ganito, mga idol, no? Nako, grabe. Huwag naman sanang no? At maparusahan sana yung mga sutoy na yan, no? Mga gumagawa ng karahasan.
mga loads. O, sige na, punta na tayo ngayon dito. Eto mga lodi kasi ngayon magkakaroon na naman tayo ng rollback sa ating langi. Siguro dahil yan dun sa excess tax na exempted ni Bongbong ata, kaya naapektuhan yan. Pero mga idol, malayo-layo pa tayo sa realidad mga lods dahil yung mga nasirang refinery o yung International Energy Agency, sabi dito mga idol, it will take 2 years to get energy production back to pre-war level mga lods, no? Yes, you read that right, or you heard that right for me. 2 years to undo what 2 months of Trump's Iran war has done, no? Kumbaga 2 taon ang kailangan para may balik yung 2 buwan na damage na nagawa ng laban ng Iran at ng US foreign policy at its finest mga lods. So ayan mga lods. Sabi nga nung di ba? Although sinabi ko na din to noon kahit di niya pa nasabi, pero kasi nabalita tayo sa kanya Nasabi ko na to noon, sabi ko kahit na matapos na yung war, hindi pa rin bababa yung oil sa atin. Sabihin na natin yung diesel, hindi siya bababa ng 100 pesos. Kasi yung mga damage na nasira nung panahon ng gera, kailangan pang ayusin. So aabot nga yun ng ilang taon. So sabi nga 2 years mga loads, no? So malabo pang bumalik sa dati na mga nasa 50 something o 60 something yung diesel mga loads, mga malabo pa sa baw ng pusit yan. No, depende na lang siguro sa gobyerno ng Pilipinas kung paano nila i-handle. Pero kung global price yung tatanungin mga lodi, medyo mataas pa rin siya kasi nga 2 years bago maayos yung nasira ng war ng Iran at ng US sa loob ng 2 buwan lang. Nagets nyo yun mga lodi. So ganun. So asahan nyo na medyo matagal-tagal yan mga idol na maaayos ulit, no? So ito, speaking of Pilipinas mga idol, just in sabi ng Polymarket bagong news to, US and Philippines will partner to build a 4,000-acre industrial hub for AI and semi-microconductors mga lodi. So parang pabrika to mga lodi, gagawa sila ng 4,000-acre industrial hub, no? So tagalogin natin, ano bang ibig sabihin nito para malaman lang natin, no? Ang US ay na makakakuha ng rent-free, no? Wow, sana all rent-free, no? Ang lupit talaga ng US mga idol. Isipin mo magkakaroon ka ng 4,000 acre na industrial hub sa ibang bansa tapos rent-free. Tapos yung kita mo tuloy-tuloy panis kay Daddy Trump, no? Kayang-kayang bilugin yung ulo ng mga tao. Rent-free walang upa mga idol no? Na access sa lugar para sa paggawa ng mga advanced chips at AI-related na teknolohiya. So parang sa Taiwan to mga lodi. Layunin nitong bawasan ang sobrang pag-asa sa Taiwan. So ayun na nga, no? Kasi umaasa lahat sa Taiwan China at iba pang Asian countries na kasalukuyang nangingibabaw sa microconductor production. Para sa Pilipinas, ito ay magdadala ng malaking investment. Siyempre trabaho din, ayan, trabaho sa mga Pinoy at pag-unlad sa manufacturing at tech sector. Makakatulong din ito sa ekonomiya at posisyon ng bansa sa Indo-Pacific region. Sa madaling salita, ito ay isang ang lupit ng Tagalog na to. Estratehikong partnership. Ay nakalagay siguro estratehiya nga to, kaya lang estratehikong partnership para sa supply chain security. Hindi lang ordinaryong pabrika to mga idol kundi isang geopolitical move ng USA at allies laban sa posibleng tensyon sa Asia, lalo na sa Taiwan Strait. Grabe yung US mga lodi, ginagamit na yung mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas na kaya nilang utuin. Ito rin ang ginagawa ng Pilipinas na ika-13 bansa na sumali sa Pax Silica kasama ang Australia, Japan, South Korea, India at iba pa. Ayun mga lodi, no. So good news daw to, sabi ng Amerika, good news yan sa kanila syempre. At syempre siguro sa Pilipinas din dahil maraming trabaho, no? Sabi nga dito, no? Rent-free. Ayan, sabi dito, ito ay magdadala ng malaking investment, no? Trabaho at pag-unlad sa manufacturing tech sector, mga idol. So good news daw 'yan, mga loading, no? So partnership ng US at Philippines. Ito mga idol
yung 60 billion Coinbase launches public ad campaign promoting Bitcoin and crypto market structure. Clarity is happening. So, naglabas ng campaign ad yung Coinbase, mga Lodi, specifically sa Bitcoin o sa crypto at sa Clarity Act. No? So, ganun sila ka-bullish. Kaya nga sinasabi natin, mga idol, it's not a matter of if, it's a matter of when na lang yan. Mangyayari at mangyayari ang Clarity Act na yan. Diba? Isipin nyo, meron na nga silang o campaign ads, o commercial. Diba? So, matik. At ito pa, Morgan Stanley rings the closing bell at the New York Stock Exchange to celebrate the launch of MSBT, the first spot Bitcoin ETF issued by a major US bank. Ito yung Morgan Stanley, mga Lodi. Pasok na sila sa sa Wall Street. Grabe, mga idol. Matindi yan. So, nag-celebrate sila. Congrats. Nako, pero eto mga Lods Pero eto mga idol, kung kasi masyado tayo nasisiyahan Ako medyo aral na ako sa ganito, ilang taon na tayo, 4 years na tayo rito. Yung mga ganitong pangyayari na parang feeling mo, uy, positive mga idol, ganito ganyan. Minsan di na natin nakikita yung parang mga negative na nangyayari, pero meron yan mga Lodi. Magugulat na lang kayo, biglang bumaba yung market. Sasabihin nyo, nangyari ko, wala ko pa puro positive. Anak ng toko naman yung Jeblo. Sabi mo, ang gaganda na news. Tapos biglang bumaba yung market. So ito, former Treasury Secretary Henry Paulson is warning about a US debt crisis. And he is not a regular guy, mga Lodi. Kilala nyo ba si Henry Paulson? Si Paulson served as a US Treasury Secretary during the 2008 crisis, yung recession noong 2008, mga Lodi, 2008. And he senses when it's coming. So, kumbaga, alam niya na kapag may mangyayaring katulad nung 2008, 2008. Nandito ako lagi dun Lagi na kasi tayo may 20 sa una 2021, 2022, 2020. So, ang layo na ng 2008 Ayan. Kumbaga nararamdaman niya na may paparating na dilubyo. Recently, he urged US authorities to develop a backup plan to prevent a potential collapse for the debt crisis, mga idol. He said that a breakdown in a 39 trillion debt market for US government debt would differ from the financial crisis he managed. Kumbaga, yung naranasan noong 2008, mas malala pa yung mangyayari ngayon pag nangyari to. Ganun yung sinasabi niya rito. During the crisis ng 2008, the government had fiscal resources to address the credit meltdown. Noong 2008 yan Pero ngayon, however, in a US public debt crisis, when you're trying to issue treasuries and the Fed is the only buyer and the yields are going up, that's a dangerous thing. Ayun yung sinabi niya. This is because rising yields make the debt servicing even harder and add more cost burden. He didn't mention a timeline for this crisis but urged US authorities to prepare before it gets out of control. This is why I have been cautious of market since 2006 as a lot of these things haven't been priced in yet. Kumbaga, nakikita na nila na pwede talaga 'tong mangyari anytime. Any year. Ang tanong, ngayong 2026 ba 'to mangyayari? Ayun yan mga Lods Kasi hindi nga sila pinag-usapan, pero etong si Paulson alam niya na, kumbaga nangyari na 'to sa akin dati. So mukhang mangyayari na naman sa USA. So at mukhang mas delikado 'to ngayon. Ayun yung sinasabi niya ngayon. Kaya ba marami nagbebenta ngayon ng Bitcoin? Breaking news. A legendary whale from the Satoshi Nakamoto era who had been holding for 15 years without moving has just sold everything. Grabe, binenta niya lahat ng kanyang Bitcoin. A total of 3,500 Bitcoin dump all at once, cashing out 260 million instantly. Ang tanong, bakit, mga Lods, Ba't hindi mo siya kinuha nung nasa 100,000 yung Bitcoin? Bakit hindi mo siya kinuha nung nasa 120 yung Bitcoin, nasa 90k yung Bitcoin, nasa 80k? Ba't kailangan kunin mo siya kung kailang nasa 70k? 'Di ba?
Kasi kung ako yun hindi ko, kunyari, umangat na siya ng 120k, tapos biglang bumaba, hindi ko na muna kukunin. Kasi kung naabot niya na yung 120k, for sure mababalikan niya yun. Hintayin ko na lang, di ba? Ganun kayo, ganun ba kayo mga lods? Kumbaga, meron kayong Bitcoin na ganito, tapos hindi nyo kinuha ng 20k, pero kukunin nyo pala siya ng 120k, pero kukunin nyo pala siya ng nasa 70k. Ganun ba gagawin nyo? Mukhang maling diskarte yun mga lods. Sa tingin ko lang moves like this, it looks like they know something big is about to explode. So, pwede sigurong alam niya na babagsak pa ng malalim, or pwede sigurong merong ibang coin na magta times X ng madami, times na X pa, no? No? At dun siya bibili nun. Hindi natin alam. Hindi ko alam, mga lods. Pero kataka-taka yan, mga idol. Okay? Speaking, Dogecoin, mga lodi, no? Speaking ng mga coins na in-expect tumaas dahil sa X-Money o yung X-Payment, Dogecoin is about to go ballistic at $9.92 in the next 80 days and $200 per coin before the end of the year, touching the decade-long trend line. So, ito yung sinabi dito, mga lodi. Kung uulitin niya to, mga idol, no? Kasi ito, nung 2018, andito siya nung 2017, no? So, inabot niya to, 2021, and then yung range na yan, mga lodi, pwede niyang abutin sa 2028. Pero ganun daw, nasa $200 daw eh. Pero ngayong 2026, mga lodi, pwede siyang umabot ng $9. Ayun yung sinabi dito, mga lods. Hindi ako lang sabi niyan. Diba? So maraming bullish ngayon, mga lods, no? Syempre, magiging bullish din yung XRP. Sabi rito, Ripple, ito documented to, mga lods. Boom, sabi nga rito. Ripple and Swift connections across 13,000 banks and providers remains integral, no? Integral to Ripple Treasury and paano basa dito? PIDES o PIDES. For workflows and payments reporting system, the Ripple and PIDES work together to extend multi-bank connectivity to customers around the globe. So ito, mga lodi, documented na, no, na yung partnership ng PIDES at Ripple at ganun din ang and possible channels such as Swift. So kasi di ba hindi kinokonekta sila talaga diyan mga lodi. So andiyan na, documented na yan. So matik na yan pagka ganun. I say ito mga lods the below because 3 are so close to looking amazing but still can reverse for XRP. We still have 3 days and 14 hours for this week's confirmation. 3 days and 14 hours, mga idol, sa weekly time frame. Mga load, so sa April 21 yun. Sorry, sa April 21 yun. So ibig sabihin, meron silang inaabangan dito. I have been really trying to bite my tongue with XRP as to jump the gun. But look at the MACD, no? Ayan it is so close to screaming bullish at the lows and aggressive volatility. Could this line up with the Clarity Act passing? I don't know, but something looks prime. Insane chart on the weekly chart nga yan. So ayan, mga lodi, ito kasi yung nasa baba na mga lodi. So ano niyan ayan yan yung mga indicator nila diyan mga lodi So, ako mga lods sabi ko nga sa inyo, ako waiting lang ako. Kung mangyayari. No, kung hindi mangyayari, ang tawag dito, willing naman tayo maghintay, mga lodi, no? So, ayan, mga parang napaka-bullish na mga news natin ngayon Sana nga bullish, no? At sana nga magtuloy-tuloy na, okay? So, ito naman, no, puro chart natin, lahat ng tinuturo ng mga technical analysis, mga idol, ang gagaling, lahat sila ang tinituro is paangat, mga loads, no? Samantalang ako, hindi ako magaling dito. The exact point in timeline to left, right, symmetrical structure is May 1st. Are you ready to rumble? Sabi dito, mga lodi, ayan, no? Sabi sa Kraken, ano ba to? Kraken ba to? Ayan. So maraming coins ngayon, mga idol, ang
maraming maganda yung itsura ng chart nila. XRP was originally called XNS. The golden ratio for is P o PHI. Kumbaga, meron kasing meron kasing meme coins, no? Tapos nag-post yung MoonPay, Friday will be base. So ibig sabihin kung ano yung price ngayong Friday, ayun yung magiging base bottom na yun. Kumbaga hindi na babalikan yun, MoonPay. Looks like XRP decoupled from Bitcoin. Kasi nga, ewan ko kung ano nangyayari sa Bitcoin. Hindi, umaangat din naman yung Bitcoin. Pareha sila. Ayan, nag-pump mga loads ang Bitcoin. 75.7 ulit siya ngayon. Doge. At saan yung Doge? Yun. Magkano na ba tayo dyan? Doge natin 9.5. XRP natin 11. Ongoing profit. Okay. So grabe. Alam niyo medyo maaga ako nag-update ngayon mga loads kasi may lakad ako ngayon. Medyo may gagawin tayo. So magbabasa na tayo ng comment. Phil Habis, ayan, shoutout sa iyo. Kung umangat si XRP, kurot lang muna at i-hold ko siya para sa future ng family ko. Shoutout Lods at salamat po sa update. Ayan, si Idol. Eman Velasco, tuwing may FUD, ang pinaguhugutan ko ng conviction, yung traffic sa Commonwealth and toxicity ng duty para di ko mabenta XRP. Di na ako mag-expect ng this 2026 Kalabaw live pa din for next 3 years. Same tayo timeline. Kung sa'yo, pang tuition ng anak-anak, sa akin para hindi na papasok. Yung traffic kasi sa Commonwealth, hindi naman nababawasan. But ang yaman ng mga Pinoy sa oil? Kahit mag 200 basic lang. Kaya if 10x lang XRP, TY na lang. Pero pag mali tayo, kita-kita na lang sa kangkungan. No? Nawawalan ka na ba ng faith, Idol? Kapit lang, Lods. Kayan. Sa tingin ko, Idol, 2027 matinding bull run. Pwede rin yan si Enrique. Idol, kapag nag-profit ako sa Clarity Act, bibili ako ng tortoise. Papangalan ko sa kanya Clarity. Mukhang mahilig ka sa mga kaibang alaga. No? Meron akong tropa na ganun Mga gaalaga siya ng mga exotic. Mga alaga gagamba, scorpion. Tapos yung mga, basta meron siya mga kakaibang hayop Hindi ko alam yung iba. Yung mga insekto na kakaiba, yung tipaklong na mukhang dahon, yung mga ganun. May tropa akong ganun Ipis, gano'n ng ipis Yung mga kakaibang ipis hindi ipis bahay. Ayan, si Manghuhulang Baba. Mid-ship pasok ko sa work, di ko naabangan yung drop bigla ng BTC kahapon. Sayang, sabi ni Idol. Si Cardo Dalisay, hold lang kasi hindi naman isang God candle papuntang double digit price target ni XRP. Pwede nga yan. Si Uncle J, Boss Jeblo, isa ka na bang shark? Wala. Dati siguro, kung hindi ko nabenta yung aking, hindi tayo bumili ng racket, si racket natin binili. Siguro. Kaya lang ngayon, wala. May tilapia lang tayo. Bangus, mga ganun. Nakabodega na sila sa BTC kaya it's time to fly, sabi rito. Dogecoin to the moon na. Sana nga, Idol. May Dogecoin ako konti Si Bibo, si Uncle J, ayan. Si Victor Nagtanggol. Tsaka po si Arnel Sapitanan. Shoutout sa'yo. Si Clavis, ceasefire is granted na daw. Ilang araw pa bago maramdaman yung effect niyan dito sa Pinas. Naku, mga malabo. Protected yung mga crypto builders, pero paano kung sakaling gumawa sila ng kalokohan gaya ng token scam, rug pull? Ayun nga yung mga nasa batas na, no? May batas na patungkol doon sa mga mangi-scam at sa mga rug pull. Di nga lang natin alam kung paano yung diskarte nun sa mga developers. Si Aldwin, shoutout sa'yo. Si It's Pinas News, bull run na, bossing, nahuli na si Saldi ko. Grabe yan, no?
Maganda niyan, pag si Saldi ko nahuli na, dapat iharap din siya sa ano, no? Ano ba yung tawag dun sa Senate hearing? Dapat ganun. Kasama niya yung mga 18 Marines. Kasi yung 18 Marines, ay, bata niya daw yun eh. 'Di ba? Eh di doon niya pabulaanan, hindi kita naging ano, hindi kita naging bata, boy. Gaganin niya yun, di ba? Pero kung totoong naging mga bata niya yun, sasabihin niya yun, di ba? Hindi pa muna magbenta kung maliit lang yung margin. Saka na lang pag abot na sa target price, magbebenta ng 9%. Kunin ko yung puhunan ko, boss. Yung tira para sa todo muna presyo. Yun, sabi ni Cruzak. Makaranas man lang ng bull run bago mag-reset ang mundo. Yung sabi nun. Si Boss J, shoutout sa'yo. Si Pengkalag, si Romel Babiera, shoutout. Si Kevin Alipio. Advice ko, wag mo isipin muna. Yes, may goals tayo dyan. Maganda is enjoy the moment once na nakita natin ang price target. Yes, we enjoy the fruit of our labor natin sa ilang years. Para sa akin, maging kalmado na lang tulad may work ako, hindi ko masyado iniisip yan. Kalmado at banayad lang. Pero once makuha ko ang price target ko sa mga hold ko na coins or life-changing is maganda yung hindi para sa sarili, syempre para sa family. Tama ka dyan, idol. Napakabait mong bata. Nochi, shoutout sa'yo, XRP holders. Shoutout sa'yo. Sa akin, benta ko 80%, tas tira 20%. Pagbagsak, buy ulit. Pwede. Kayawaan. Baka dahil sa mga fake news na sinasabi ni Trump, bumabagsak palalo yung market, halatang minamanipula niya market sabi ni Idol. Si Instant Tindera, shoutout sa'yo. Si Ernesto. Boss Jeb, tanong ko lang po, safe na ba yung TS5, Trezor 5? Sa standard wallet lang po siya nakalagay. Trezor ba to? Trezor Safe 5. Trezor Safe 5 yung gamit ko Idol. No, ayun yung binili ko. At solid yan for me. Ayun yung gamit ko ngayon Trezor Safe 5 Kapag bibili kayo ng crypto wallet, cold wallet, mga lodi, punta kayo dito sa ito, cold wallet link. Ayan. Rekta yan sa Crypto Bilis. Ito mismo yung ano nila, site nila, mga lods. Kasi ako talaga yung mismo nagpunta dun sa office nila para kunin tong link na to, na legit na link na to, mga lodi, at sinabi ko na, oy, ano ko yan ilalagay ko yung link dyan to, legit ba yan? Ano ba yan? Sabi nila, nag-ano daw sila, nagdi-deliver sila nationwide, mga lods. No? Pagpunta nyo rito, punta lang kayo sa shop, ayan, may kita nyo na dito yung mga cold wallet na gusto nyo. So, dito ako Trezor. Kasi nung nagpunta ako doon, bibili sana ako ng Tangem Ring, kaya lang hindi available yung Tangem Ring ngayon ngayon tuloy, nung pumunta ako doon So, hindi ko lang alam ngayon. So, check nyo na lang dito sa site nila. So, Trezor Safe 5 nung binili ko. Asan na yun? Trezor Safe 7 na pala, grabe Ito yung sa akin. 14,000 binili ko. Pero 15 binayad ko dito kasi nga, meron pang warranty ng 1 taon. Ayun yun sa 1 year warranty, mag-add ka ng 1,000 pesos. So, ayun yung ginawa ko nun. So, 15,000 yung bili ko dito. Trezor Safe 7 ngayon, kung bibili ka, 25K. So, magtataka kayo, ang mahal naman yan, Jeblo. Pero naman mga mura, yan, Safe 3. Kaya lang kasi, tignan nyo muna kung merong XRP dyan o kung ano man yung coins na bibili nyo pala. Kailangan malaman nyo kung, kasi once na mas mahal, mas maraming coin, halos lahat na. Yung iba naman dito, sa mga Trezor na maliliit, yung mga basic lang dito, Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, tapos di ko alam yung iba basta hindi ko nakabisado yung iba pero yung iba kasi pag mas mura, konti lang yung available na coins. So, Trezor Safe 5 yung binili ko kasi nga merong XRP dito. Tapos, mga lodi, ba't nagtataka kayo mahal? Kasi parang ito na yung bangko mo. Mga lodi, self-custody na yan. So, ikaw na may hawak niyan. Kahit anong mangyari, meron kang sariling bangko. Parang ganun. Bumili ka ng sarili mong bangko. Kaya medyo pricey siya. 'Di ba? Ganun din 'yan kapag magta-transfer ka, magtatago ka, parang ayun yung bayad mo sa mas safe na custody ng asset mo. Kaya medyo pricey siya. O kung ayaw mo, di sa bangko ka na lang, ganun. Ganun 'yun. Ayaw mo nang may sarili kang bangko, di sa bangko ka na lang, ganun. Parang ganun lang 'yun, mga idol, no? So, ayan, punta kayo sa sabi ko sa inyo, check niyo yung mga link diyan, makakatulong sa inyo 'yan, mga idol, lahat ng mga link dito. Ano ba itong link na to?
Sa Facebook ay sa X ko to. Follow nyo ako sa X. Ba't ganito? Walang nakalagay na ano. Follow nyo ako sa X. Sa Twitter, dito sa X tapos yung VPN, yung gusto nyo ng VPN kasi wala. Kung hindi gumagana yung inyong BitGet, so ayan, gamitin nyo. So ito yung BitGet natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan. Grabe, umangat na naman 11.4 and 9.7. Ongoing. Sana nga dito siya mag-consolidate na mga Lodi. Yan, bago siya aangat ng ganun. Sana nga ganun, no? Yun yung ating analysis diyan. Asa na ba ako? Okay. Sa Tuesday yung hearing ng sa Idol Year Tomas 120k plus kasama na ito. Ito pala yan, Santos Jandel. Trezor Safe 5 gamit ko para sa akin goods. Mga lods. Si Books, mag $9 ang XRP, mag-profit ako ng 60% pampatayo ng bahay. Yan, goods yan mga lods, no? Profit is profit. Kailangan pakinabangan mo yung profit mo kaysa naman naging milyonaryo ka na sa sa papel lang kasi biglang bumagsak hindi mo tinake profit. Naging milyonaryo ako last week kaya alam bumagsak na Dexrens Channel, shoutout sa'yo, si Ronan Nile. Sa Tuesday na yung hearing ng Strategic Bitcoin Reserve. Di ko alam kung may apekto sa crypto market yan. Meron siguro yan, Idol. Meron yan, no? For sure. Pero titignan natin kung gaano kalaki yung apekto niya. Pero siguro malaki yan. Bitcoin Reserve yan Idol, last year tumaas ang BTC ng 120 plus kasama na karamihan ng coins wala pang Clarity Act nun. Doble kaya taas pag na-approve na ang Clarity Act tsaka bagong Fed Chair. Sana nga, Idol Reynaldo. Siyempre inaasahan natin medyo mataas, no? Ramil Cornelio, shoutout sa iyo. BJ Ramirez, palipad na kaya Boss Jeb? Sana nga palipad na. Si Rezo Joy Neal, Idol present, lumipad siya kanina tapos umabot ng 14.650. No? Ayan. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Stephen Andre, si Buds TV, number 1 boss, shoutout. And shoutout sa iyo. Si Tolitz at si King Shangsheng ang nag-champion sa ating comment section. Mga idol, no? So, sana na-enjoy nyo yung ating video ngayon. May halo tayong trending news, balita, at syempre yung update natin sa oil. At syempre yung partnership ng US at Philippines sa paggawa ng industrial hub, mga loads, no? Ayan, Coinbase, talagang yung Clarity Act natin, mga lodi, mukhang malapit na. At syempre yung adoption ng crypto. At ang nagbantang si Paulson, mga lodi, no? Ayan. So, ayan. Sana na-enjoy nyo mga lods So, kita-kits ulit tayo bukas ng umaga, mga lods. Ito, nakita nyo ba itong post ni Phil Walk, mga lodi? Ayan, no? XRP Mart. Nakita nyo yan? Went to the XRP Mart today. Meron ng Pure Mart, Dali, Osave. Ayan, choose to stay hydrated with some XRP water. Grabe, pati XRP water meron na. I asked how it tasted. His answer, excellent daw, mga lodi. Ayan, kita nyo, adoption, no? So, ayan. Kita tayo sa next video natin, mga lodi. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, I upload something. It's a part 2. So, if you want any parts, just comment. If you want a part 3, part 4, something. Okay. See, you can buy any color you want, black, brown, and red. Also, you need it for wearing and, of course, to beat your children. Bye-bye. Bye-bye.